Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa na naman pong mahalagang isyu ang ating pag-uusapan. Kamakailan po ay may lumabas po na pastoral letter. Ayon po sa balita, isang pastoral letter po na pinalabas ng isang obispo sa Western Visaya. Ito po ay dito po nasasakupan dito yung Panay Island at iba pang mga probinsya. At ayon po dito sa pastoral letter na ito na binabasa di umano sa homily sa mga simbahan, kinukundina nito ang NTF-ELCAC. Ano po itong NTF-ELCAC? Ito po ay National Task Force to End Local Communist. Ito po yung isang sangay ng ahensya na binuo ng ating Pangulo upang wakasan ang samahang terorista ng CPP, NPA, NDF. At ayon di umano sa pastoral letter na ito, kinukundina nito ang nabanggit na ahensya ng gobyerno na siyang binigyan ng mandato upang wakasan ang teroristang komunista sa buong Pilipinas. Binubuo po itong NTF-ELCAC. Actually, binubuo po ito ng ang Pangulo bilang chairman at sa bawat probinsya ang mga gobernador po. Sa bawat syudad at munisipyo, ang mga mayor ang chairman. At sa bawat barangay, ang bawat barangay chairman. So, ang ibig po sabihin nito ay malawak na organisasyon na binubuo po ng national at local government na ang layunin po ay wakasan ang mga terorismong aktibidades, the terrorist activities of the CPP, NPA, NDF, the atrocities, the injustices, the terrorism committed against the Filipino people by this terrorist organization. Ngayon, ang irony po dito o ang kabalintunaan po ng nabanggit na pastoral letter na kumukundina sa nasabing ahensya yung NTF-ELCAC, kinukundina. Na ibig po sabihin nito o ang implication po nito, ang simbahan sa pamamagitan ng nabanggit na pastoral letter ay hayag-hayagang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Sapagkat kinukundina nila ang ahensya na siyang bumubuo ng kabuuan ng ating gobyerno upang labanan itong CPP, NPA, NDF. The fact that they are condemning, or the fact that this pastoral letter is condemning NTF-ELCAC, it means that it is supporting the CPP, NPA, NDF. Seryoso po, ito po isang problema na napakaseryoso. Bakit po? Sapagkat at this point in time, we are launching mass education
among the Filipino people about the atrocities of this terrorist organization. We are informing the public, and we are even convincing them to support NTF-ELCAC in our fight against the CPP, NP, NDF. We are asking the public to cooperate with the government, specifically the NTF-ELCAC. Tapos ikukundina ng isang pastoral leader ng simbahan na kung saan yung pastoral letter na yan ay binabasa sa homily o sa misa ng mga pare sa simbahan sa iba't ibang munisipyo ng Kabisayaan. So ang ibig pong sabihin nito, the church in that Western Visayas is supporting the CPP-NPA. At ang masama po dito, alam naman po natin how influential the church is upon its followers. Lalo na po kung sa misa iyan binabasa. It directly contradicts the policy of the government to educate the masses about the atrocities, the injustices, the killings, the murders, robberies committed by the CPP, NPA, and DF against the people. Hindi po natin pwedeng palampasin ito. Hindi porke nakasuot ng sutana o mga pare ang gumagawa nito, sila ay hindi na natin papansinin o babaliwalain na natin. The more that we should deal with them seriously to stop this practices of the church. This is in effect a sedition, inciting to sedition. This is a crime. So, kailangan papanagutin ng pamahalaan ang mga taong, ang mga pare na yan o madre na responsable sa paglabas ng pastoral letter na ito. Because this is a crime. And we cannot tolerate this. Otherwise, the government effort of ending local communists would be frustrated. Likewise, it is a crime supporting a terrorist group in that sense. At nananawagan po tayo sa simbahan kay Cardinal Tagle na disiplinahin po ninyo ang inyong mga obispo, ang inyong mga kaparian. Meron po kayong tungkulin na suportahan ang pamahalaan. Ito po, this is a duty on your part. This cannot be considered
freedom of speech. Because ito po ay pag-uudyok sa sambayanan na mag-aklas laban sa pamahalaan. Ito po ay krimen. At dapat sapagkat ang Anti-Terrorism Council nagdeklara na isang teroristang grupo ang CPP, NPA, NDF. So lahat ng sumusuporta dito, lalo na po ang simbahan na mayroong malaking impluwensya sa mga tagasunod, kaya hindi po pwedeng pabayaan ito. Tinatawagan po natin ang NTF-ELCAC. Sa bagay, ang nabasa po natin, sinagot nila ang pastoral letter na ito. At lumabas naman sa social media ang pastoral letter na yan, na sinasabi na ipinaliliwanag sa kinaukulan na mali yung kanilang ginawa. Pero hindi po sapat basta ang paliwanag yan. Kung hindi po titigil ang simbahan sa patuloy na paninira o sa patuloy na pagkontra sa palisiya ng gobyerno laban sa mga komunista at NPA, NDF, dapat po sila ay kasuhan yan. Sila po ay papanagutin sapagkat we cannot be selective in our application of the law, specifically against terrorism. Kahit yan po nakasutana, mga pare, dapat pong panagutin yan sapagkat sila ang mga lobo na nakasuot tupa. They are hoodlums and rogues. So, atin pong tinatawagan ang mga kinaukulan. NTF-ELCAC being the agency in task to end this local communist. Tingnan nyo po yan. You should go beyond replying that pastoral letter. You should investigate the people behind. If necessary, arrest them. Bakit po tayo matatakot na magre-rebelde yung mga yan? Mga rebelde na talaga yan. Kaya po hindi magwakas itong kilusang komunista sa Pilipinas dahil po sa suporta ng ilan nating mga kaparian, mga madre at obispo. At yung mga, lalo na yung mga panatiko sa simbahan, sumusunod sila sa pastoral letter. Kahit na hindi na nag-iimbestiga, basta sinabi po ng pare, ng obispo, gagawin na, susundin na. And that is the evil with the church when it fights against the government. We cannot allow any church to do that. That is not within the ambit of religious freedom or freedom of speech. Hindi po dapat. Because that is contrary to law, contrary to public policy. Yung ginagawa po nila. Kaya po, nananawagan po tayo. At sa mga simbahan naman po, bakit kailangan ninyong kumampi sa mga CPP, NPA? Bakit sa halip na sila ang kundinahin nyo, ang kinukundina nyo itong ating mga sundalo, itong ating gobyerno?
mas naniniwala kayo sa mga NPA na yan na maraming pinatay, maraming pinagnanakawan, maraming nire-rape, maraming sinisira ng mga property. Mas naniniwala kayo sa kanila kaysa dito sa gobyerno. Kahit saan pong anggulo tingnan, hindi po logical, hindi makatao, hindi makadiyos ang inyong ginagawa. Bagkus sinasamantala ninyo ang inyong posisyon para makahikayat ng mga pangkaraniwang mamamayan na naniniwala sa Diyos. Kaya nagsisimba. Hinihikayat ninyo na labanan ang gobyerno at kampihan itong mga NPA, CPP. Mismo ang nagpapatunay na yung mga dating kadre. Marami nang lumabas galing sa bundok at nakikipagkaisa sa pamahalaan at sila ang nagpapatunay kung gaano kasama ang samahang teroristang ito. Pinakamalaking sindikato sa buong Pilipinas. Pagkatapos, sila ang inyong susuportahan. Sa halip na sabihin nyo sa inyong mga sermon, sa inyong homily, na makiisa tayo sa ating pamahalaan, na labanan ang mga NPA na ito, isumbong sa pamahalaan kung mayroon kayong alam. Nang sa gayon matapos na ito, susuportahan niyo pa. Hindi kayo makadiyos. Kayo mga demonyo sa ginagawa ninyong iyan. Sapagkat alam natin na habang naririyan ang CPP, NPA, NDF na yan, hindi matatapos ang patayan. Hindi matatapos ang mga paglabag sa karapatang pantao. Hindi matatapos ang robberies, extortion, panununog ng mga ari-arian ng mga negosyante na tumatanggi na magbigay ng revolutionary tax sa kanila. Alam ninyo yan. You ought to know them. Marami nang nagpapatunay na matagal, 20 taon sa loob ng samahan at sila nagsasabi na iyan ang ginagawa. Ito ang ginagawa ng samahang ito. Sinira maraming kinabukasan ng mga kabataan. Maraming pinatay ng mga kababayan natin. Pero anong ginagawa ninyo, mga kaparian, mga obispo? Ginagamit nyo ba ang Diyos para labanan ang gobyerno at suportahan itong mga komunista, mga NPA na ito? Bakit? Magkano ba ang ibinibigay nila sa inyo mula sa kanilang ninakaw sa sambayanan? Magkano ba ang napapakinabangan ninyo? Wala kayong pagkakaiba sa mga praile na nanakop dito sa mga panahon ng Kastila na nagsamantala sa mga Pilipino. Ang kakapal nyo naman. We cannot believe that you do not know all these things, that you don't have these informations. Marami ng mga ex-rebel na nagpapatunay kung gaano kasama itong samahan na ito. The reason why the government is determined and the people go with the government in its effort to end this local communist at the soonest possible time. And yet, what you're doing is to oppose the people and
the government against this, in its policies against this CPP, NP, NDF. Direkta kayong kumukontra sa ating gobyerno sa inyong ginagawa. And worse, you use God to convince people who have faith in you, people who believe in you. Naniniwala sila sa inyo na hindi nyo sila dadalhin sa kapariwaraan. Pero yan ang gagawin nyo. Hindi po tama. Kahit saang anggulo tingnan. Kaya Cardinal Tagle, this is your responsibility as the highest officer of the Catholic Church in the Philippines. And we are also calling other churches anyway who are doing the same thing. Hindi tama yung ginagawa nyo. Kapag hindi mo ito pinigilan, Cardinal Tagle, hindi ka karapat dapat na maging leader ng simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Baka naman ikaw mismo NPA din, NPA supporter. Nananawagan po tayo sa NTF-ELCAC, sa Anti-Terrorism Council, to look into this pastoral letter in the Western Visayas. According to the report, it is being read during the homily. That we cannot allow. Hindi excuse ang kanilang pagiging pare. Hindi excuse ang kanilang pagiging obispo. On the contrary, this is an aggravating circumstance. Why? Because they take advantage of the people's faith. Upang suportahan ang kalaban ng Estado. Ang sino mang sumusuporta sa kalaban ng Estado ay kalaban din. That is very, very clear. We are educating the masses to explain the atrocities committed by these terrorist groups against the Filipino people. And yet, there is that pastoral letter contradicting the efforts of the government, condemning even the agency in task to end this terrorist group. Hindi po tama yan. So inuulit po natin, tinatawagan natin dito si Cardinal Tagle. Disiplinahin nyo yung mga tao nyo, Cardinal. Kung gusto nyo mag-rebelde, sabihin nyo, direkta. Hindi yung niluloko nyo sa bayan ng Pilipino na naniniwala sa Diyos at ginagamit nyo ang simbahan para gawa nyo ang gusto nyo. Paano kayo gagalang? Kung ganyan kayo, niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino, ginagamit nyo pa ang pulpita
para isulong ang inyong mga personal na interest against the state. That is the worst thing. So another issue relative to this, and we call the attention. Nagpalabas ang CHR, ang Commission on Human Rights, ng statement. Panawagan sa CPP, NPA, NDF to observe the international law on human rights. CHR, huwag mo kaming lilinlangin. Kunwari, you make it appear na ikaw ay kakampi na ng NTF-ELCAC dahil ang panawagan mo ay igalang nyo ang karapatang pantao. Sumunod kayo sa patakaran ng international community. Anong epekto sa sinasabi mo yan? That you are recognizing the CPP, NPA, NDF as a rebel group under international law. The reason why they have to abide by this law. Turingan kang abogado kung sino ka mang spokesman ng CHR. The CPP, NPA, NDF has been declared a terrorist group. They are purely criminals, plain and simple. They are criminals. They are not recognized as a rebel groups. Bound to observe the international law on human rights. Criminal yan. Hindi yan mga recognized rebels. Kaya huwag mong sasabihin mo, panananawagan ka. That is an implied recognition that they are not just plain criminals, that they are rebels under the international law, accorded with some rights and duties. Panluloko yan. Ginagawa nyo. Sugar coating yan na you are now abiding with you are calling upon the CPP, NPA, NDF because of the complaint before the CHR filed by the NTF-ELCAC. Tapos ano kayo ng panawagan. Kaya kayo binibigyan ng mga information to inform you na ito yung mga ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF na hindi nyo dapat ipagtanggol kasi laging yun ang pronouncement nyo para sa simbahan din eh. So sa halip na ideklara nyo na ito pala ginagawa, so tama nga yan, dapat nga yan mga hulihin yan, mga kriminal yan. Yan ang ginagawa nyo, panawagan nyo na sumunod sa patakaran ng international law. That's an implied recognition. Kaya mali pa rin yan because you are recognizing in effect the CPP, NPA, NDF not as a terrorist but rather as a rebel groups clothed with that rights and duties under the international law as a rebel groups. So, hindi nyo kami maluloko sa HR. Dapat, ang tungkulin nyo, we repeat, is to support the government. When there are violations by the CPP, NPA, NDF of human rights of the Filipino people, then the more that you have to support with the government but not to call them
to abide by the rules. Otherwise, you are recognizing them, which should not be because they are an enemy of the state. So under no circumstances that you will be supportive towards that terrorist organization. For the time being, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, tapusin po natin ang ating talakayan ngayong gabi. At bilang suporta po sa ating YouTube channel, we request na i-ano po natin, i-subscribe po natin. Maraming salamat at magandang gabi.